Hello guys, so kumusta ulit? Nagbabalik tayo na naman. Dito na naman tayo sa aking walang kakwenta-kwentang channel, no? Salamat sa panonood nyo. At muli meron ulit tayong PSP 2000 super glossy black po ito guys, no? Makintab siya guys, very shiny. Yung ating huling-huling fat ay nabenta na po kahapon. So kahapon ay June 31. So time check nga pala tayo, 2:27. Maulang Tuesday po sa inyong lahat. Kakatapos lang umulan. Today is July 1, 2:27 PM. Ito po yung aking latest PSP na nakapost ngayon sa marketplace. Pasadahan ko kayo ng physical appearance nito. Bigyan ko kayo ng idea. Yan po siya guys. Binutap ko na para makita natin kung anong date ngayon as of this time. As of recording ano. Yan, buong buo yung sulat ng PSP. Very shiny, glossy black. Ito guys no. Glossy black. Glossy piano black. Yan, pasadahan natin para magkaroon kayo ng idea. Yung physical na itsura niya medyo madilim lang ng kaunti kasi may damit na nakasampay sa taas. Sa taas ng aking ilaw ano, katabi ng ilaw yan. Okay, yung gilid, to, libre tong strap na to. Brand new to guys, tong strap. Yung ilalim niya puting-puti, walang malinis na malinis to, walang ano rito, walang walang discoloration no. Ayan. Ito po siya, ayan. Tapos yung kanyang buttons, usually napupudpud yan, ayan, dalawang bilog na yan, pero sa atin buong buo, ayan no. Silver na silver ba yan or gray, yan, hindi bulok yung tornilyo, okay na okay. Ayan, okay yung wifi natin syempre. Okay, bigyan ko kayo ng overview yung likod. Ayan po yung likod guys. Very very shiny. Glossy piano black. Medyo may mga scratches siya pero tolerable kasi ito po ay may kasama namang brand new crystal case. Ayan, so hindi na mapapansin yung ano na yan, yung mga scratches na yan, tsaka few paint chips yata ito. Itong part na to. Yun lang, okay. And then ang ating UMD drive, hindi po ito nagana, not working na siya. Nakailang CD na ako pero hindi talaga siya nagbabasa. Umiikot lang pero hindi siya nagbabasa. Okay, yan o, nakintab. Pati takip ng battery, napakakintab. Ayan o. Diba? Then yung buttons niya, bigyan ko kayo ng overview. Ayan. Hindi siya nakalubog. Nakaangat siya o. Sarap pindutin o. Maingay o. Very responsive. And then yung button sa baba nakaangat, walang nakalubog. Maganda diyan. Makakapa mo talaga. Hindi mo kailangan gamitan ng kuko. Daliri lang. Mapipindot mo na yung mga button sa baba. So kanya maganda yung PSP natin guys. Pati dito, ayan mga hindi siya lubog pantay na pantay siya. Okay, so meron na kayong idea physically. Yung likod pala shutdown muna natin. Shutdown natin siya. Okay, to be exact, ang alam ko 2006 ba to or 3? Hindi ako sure kalimutan ko na. Teka, buksan na rin natin para hindi ko mapindot na, para makita nyo. So alisin natin yung battery. Yan, ito ay OEM, brand new battery ito guys. Ganun pa rin, 2.5 hours ang tinatagal. Siya po ay 2004. So mali ako, akala ko 2006. To be exact, may seal pa. Pati dito may sticker pa, hindi man nabubuksan. So 2004 pala to. Okay? So 2004 PSP 2004 Slim, PSP Slim 2004 glossy piano black. Ang kanyang kulay yan. Nakapit, nakasara maigi. Okay, yan. Boot up natin. So malamang mag-reset ang oras. Mamaya ako na lang i-set ng oras na yung mamaya ako na lang i-set ng tama yung oras. Yan. Ayan very good LCD display. Walang kamarka-marka. Ayan, nag-reset nga siya. So mamaya na natin na-isin ng oras. Kasi naka-recording ako ngayon. So ganun pa rin po. Ang kasama sa kanya itong free strap na bago. Merong brand new na memory card. 32GB po yung memory card. Hindi po ako bumibili ng mga fake na SanDisk. Naglipa na po kasi yung mga SanDisk na peke. So dito pa rin ako sa aking Hikvision
Although counterpart siya, alternative siya ng SanDisk, pero tried and tested original kasi nga mamahalin ito binibili kong memory card. Dapat talaga original kasi pag medyo pipitsugin ng memory card, magkukos yan ng hang up sa iyong PSP, no? So hindi baling price ito at the same at ang maganda, guaranteed working, no? So walang problema, mas maganda. 32GB po, brand new, naka-insert na yung memory card sa loob. Nakalagay sa ating adapter. And then may kasamang brand new charger, syempre hindi mawawala charger, at brand new crystal case. So wala na tayong headset guys, no? Hindi na ako kumukuha ng headset. So ano na, titipid tayo na production cost. Hindi na tayo kasama ng headset. So yun po yung mga kasama. Yan ang aking nabanggit. Bagong charger, bagong crystal case, bagong memory card, and then bagong strap. Yan. Black white combination. So tignan natin kung ano yung laman ng PSP na to, no? Gaya na lagi kong ginagawa, Wi-Fi. Mula sa pinaka-bottom ng settings, check natin yung Wi-Fi. Abangan nyo yung kung mag-green, ha. Ayun, nag-green kasi naka-on na siya, eh. Yan, so working ang ating Wi-Fi, guys. Working ang Wi-Fi ng PSP na to. Very good, sarap pindutin pa rin. Hindi pa talaga yung button ng original buttons. Ay, nakalimutan ko sabihin, guys. Ito pong unit na to ay walang napalitan. As in, lahat ng nakikita nyo pong mga buttons, yung mga buttons na yan, buttons dito, itong shoulder buttons, pati yung takip, lahat po ay original. Walang napalitan, sealed, intact. Ayan, pati tornilyo, yan pa rin yun, hindi yan napalitan. Okay, binanggit ko lang para sa additional details sa unit na to. Okay, mamaya na lang natin ayusin na date and time. Yung teams natin, ganun pa rin, shoutout sa next owner, bahala ka na pumili boss kung ano yung maibigan mo dito. Yan po ay 230 plus yata. Pili ka na lang dito ng teams na iyong gusto, X mo lang, tapos apply. Bahala ka na po dyan mag-explore, no? So ako ngayon, ang pinili ko lang is color lang, since pinopromote ko pa lang naman siya, pineflex ko pa lang. So hindi na ako naglalagay ng isa pa ng teams, at least para makita nyo kung gaano kalinis yung LCD. Kasi minsan nakakadaya guys na pagbibili kayo ng PSP tas naka-themes, may mga hidden agenda yung LCD nun. So ingat kayo dun guys. Ayan, at least tayo ay very transparent sa ating mga customers, no? Ayan, ganyan tayo ka-concern sa kanila, no? Sa bibili nilang unit sa atin. Ayan, malinis ang ating LCD display. Kaya hindi tayo nagsaset agad ng themes. So, at least para makita nyo ng actual yung itsura ng LCD, ano. So nickname hindi ko na binabago. Battery natin nabanggit ko na, brand new pero OEM lang, 2.5 hours maximum gameplay time, at na-test ko na po yon. Information natin syempre ganun pa rin kung saan tayo hiyang, 6.61 Pro si Infinity. Hindi po ako nag Arc 4, no, yun yung latest Arc 4. Ayoko na siyang galawin kasi okay na ako dito sa 6.61. Total ang habol mo lang naman sa PSP is makapaglaro ka ng games. Hindi mo naman kailangan ng other special features na meron yung Arc 4. So dito, okay na ako sa 6.61 Pro Infinity for as long as permanent jailbreak. Kahit magpalit ka ng memory card, mag-upgrade ka ng memory card mo, punuin mo ng games, hindi mawawala yung pagka-jailbreak niyan. 6.61 Pro Infinity pa rin yan guys. Okay? Ano pa ba? May una na ba ako nabanggit? Na iba, nakalimutan. Okay, wala na. Balik punta tayo sa ating memory stick. So testing tayo, no? Functionality tayo. Ayan, kasama yan sa memory card na to. Pag nagbenta tayo ng units, kasama lagi yung p-tester na yan. Para at least nakikita nyo yung functionality ng unit na. So unahin natin syempre key test. Oops, hindi yata nakasaksak yung aking charger. Nagamitin natin yung mamaya para tayo. Hindi naman natin charger. Okay, unahin natin yung tawag nito, analog. Ayan, nakikita nyo, very stable ang analog. May gumagalaw lang na 155, 154, minus 1, plus 1, okay lang yan. Huwag lang aabot ng minus 5, minus 10, or plus 10, minus 5. Huwag lang yung ganun. Ghost touch din guys, no? So galaw-galawin natin. Ayan, nahinto siya. Nahinto. Ayan, hindi nagdadadag yung number. Kahit na bubugin natin siya ng ilang segundo, galaw-galawin natin. Tapos bibitawan ko bigla. Ayan, hindi siya nagdadagdag. So ganyan ka-stable yung ating analog, no? So pipindot ako dito, yan, kahit napindot ako, pansinin niyo yung number 122, 138, hindi siya nagbabago. So walang pakialam yung analog
kahit pumipindot ka dito. So sa ibang unit, pag may nabili kayong PSP tapos pumipindot kayo dito, then at the same time nagbabago yung number, medyo madumi na analog nun, or medyo may konting ghost touch na yung mga ganong unit guys. So dapat ano kayo doon, be vigilant kayo doon, be suspicious kayo sa mga ganong unit. So yung unit natin hindi naman ganon, yan, kahit napindot ka, very stable yung analog X and tsaka pati yung analog Y. So ganyan aganda yung ating analog na wala siyang ghost touch, wala siyang drift, or walang kahit anumang arte or bahid ng kaartihan or mali siya yung ating analog. So yan, galing to. Okay, yan, sarap pindutin. Di pa talaga ang original button guys. Ako kung tutuusin hanggat maaari, kahit pangit ng housing, basta original, dun ako sa original guys. May nabibili sa Shopee, full housing set, full housing shell, pero ang pangit ng buttons nun, minsan hindi yung sukat. Tapos kung titignan nyo yung triangle, circle, hindi siya naka-center. Iba, ang original talaga guys, centered na centered yan, no? Pantay na pantay yan. Pati yung word na power tsaka hold, hindi yan basta-basta nabubura sa original. Sa peke, nabubura yan ng gusto, ilang araw nyo lang gamitin. Tapos yung mga nakikita yung nakasulat na select start dyan, yung mabibili nyo sa online, medyo hindi pantay yung pagkaka-imprenta, napakapangit. Although yung iba, gustong-gusto yun kasi brand new, makinis yung kanilang unit na magiging presentable yung kanilang unit. Pero for me guys, no, mas okay sa akin yung ganito, no? Yung kahit na may mga few scratches siya, at least siya po ay original, performance quality po ang ating ang resulta ng ating paglalaro sa mga ganong agandang unit. Basta original lang housing, original lang mga buttons, no, napakaganda, no. So doon tayo sa original guys. Ito original tong mga buttons ito guys, pati analog yan, pati yung itong thumb grip na to, thumb grip or thumb mismong analog, original. Okay, so na-testing na natin. Ito pa rin, hindi pa. So home button, volume, ano, sarap pindutin, no? Hindi mo kailangan gamitan ng kuko. Yung ibang PSP kailangan kuko yung gagamitin mo, dito daliri mo lang, oh. Makakapana ng daliri mo yung buttons. So masarap siyang pindutin guys, iba talaga yung original button. So testing natin itong backlight, 0, 1, 2, 3, yan, todo na. Then ito, sa exit lang naman ito ginagamit. Select, and then start, mag-i-exit na yan. Okay, so tingnan nyo guys, sa gray na gray, oh, yung ating LCD. Yan, close up pa natin, ganyan kaganda yung LCD natin guys. Tapos tingnan nyo lahat ng angulo, oh. Wala kayong makikita ang dumi, wala kayong makikitang marka, ayun, oh. Walang kahit anong alikabok, di ba? Yung iba may alikabok. Sa kabila, oh. Ayan, oh, ganyan kaswabe ang ating LCD guys. So jackpot na naman sa mga kabili ng unit na to na maganda ang quality. Okay? Screen test. Yan, pasadahan natin yan para may idea kayo. Nag-autofocus. Ayan, oh, red na red, oh. Oh, green na green. Yan, ganyan po ako mag-demo ng unit guys. Para at least may idea kayo or may idea yung next buyer sa kondisyon ng unit, no? Hindi lang picture. Yan, kaya pag nag-post ako sa marketplace, naglalagay ako ng link ko doon kung saan papunta yun sa akin channel, sa lahat ng PSP ko na nabenta na sa ano, no, sa ibang tao, no, sa online. May idea sila, may idea kayo bago nyo bilhin, no? Sound test. Nag-autofocus, press start to begin. Speaker, nakatodo ba? Nakatodo speaker ang ating volume. Kabila. Mamaya testingin natin yan sa Tekken. Combination of the two. Center speakers daw. Mag-autofocus. Okay. Select. Okay, battery. Sa battery, ganun pa rin man. Charging lang. So, ito yung ating charger. So, pansinin nyo maigi. Yung nakakulay red, not present, not charging. Pusok natin siya. Mag-orange, and then hintayin nyo mag-green yung dalawa na yon. Yon, charging. Ano. Battery status, present. AC power supply, present. And then battery status, charging. So, orange yan. Pag nag-green yan, nakalagay dito full charging na. Okay? So, mamaya testingin din natin yan sa labas. Sa settings mismo ng PSP. Huwag dito sa, maliban dito pala, testingin din natin sa labas na. Sa labas ng application na to. So, higutin na natin. Okay, press start to exit.
UMD, gaya ng nabanggit ko kanina, hindi nakakabasa ng UMD. Very common issue guys ng mga PSP ngayon since napakatanda na ng PSP. I think 20 years old and more na siya, no? 2004 pa ito yata na release. 2004 or 2005, mga ganon. Ano pa ba? So, ang huli natin tinis is charging. So, pupunta ako sa battery para may idea kayo, battery information. Kabit ko rin natin yung charger para may idea yung makakabili. So, orange. Hintayin natin lumitaw yung details. Charge level, hours. Yan o. Charge level, 55%. Battery status, charging. Nakikita nyo yung icon na yan, gumagalaw sa taas. No? Yan. So, working ang ating PSP guys. May mga nabibiling PSP na hindi nagcha-charge. Mas kilala siya sa tinatawag na CMOS problem. No? Yung pag kinabit mo tong charger, green pa rin to. As wala kang makikita ditong details guys. Walang charge level, walang battery status, and then itong icon na nakikita nyo na yan, minsan nawawala yan. Ibig sabihin hindi nyo nakikita. So ingat kayo sa mga ganung PSP guys. May mga honest seller naman na dinideclare nila na ang PSP nila ay not working sa battery. Motherboard po ang problem ng mga ganun. So ingat kayo sa pagbili ng PSP, lalo't hindi nagcha-charge. Lalo yung mga walang battery, yung sinasabi lang battery lang ang wala, pero deep inside may mga issue pala yung unit nila. So ingat kayo sa mga ganong guys, no, sa marketplace, naglipa na yun doon. So mas maganda bumili kayo sa mga honest seller talaga, no? O kaya test upon meetup, magdala kayo ng sarili nyong battery, dala kayo ng power bank, testingin nyo guys. So yun, binigyan ko kayo ng idea or tips, no, kung paano bumili ng matinong PSP sa marketplace. Okay, buti na natin. So green. So pag nag full charge yan, dapat green to. May nakasulat dito sa baba dapat charging complete yata dito sa baba. Kasi 100% na yan. Okay? So tignan natin yung laman ng memory card. So tapos na tayo sa almost done na tayo, no? Naka 17 minutes na pala tayo. So tignan natin yung sound quality natin, no? Kasi yun yung hindi pa natin na-test sa labas or dito sa XMB. Ito yung teko. Pakinggan nyo yung speaker. Nakatodo na ba yan? Nakatodo na yan. Wala siyang scratch sounds na ngayon. Ayan o. So ayan, maganda ang ating speaker guys. Walang sabog, wala kang maririnig na distortion, no? Or kahit anumang garalgal. So ito hindi ko napapasadahan itong list of games kasi nakalista na to sa ads ko, no, para mabilis tayo makatapos ng isang video na to. So yan, may listahan ako ng games sa advertisement ko sa marketplace. Check nyo na lang po doon, and then pakita ko lang yung list ng games. Meron kasi tayo ditong tatlong emulator guys, NES, Game Boy Color at Game Boy Advance. So hindi ko nilista yung games kasi haba masyado yung aking ads sa marketplace eh. So dito ko kayo bibigyan ng overview kung ano yung list of games na nasa loob ng ating emulator, no? Pasok tayo ng emulator, unahin natin tong NES emulator. Ito yung family computer dati, way back 1986 yata. So nauso to before itong NES game. So yan siya guys, oh. Ayan, meron Twin B. Punta tayo sa pinakataas. So kung familiar kayo sa NES, ito yung mga family computer games. Kasi sinama ko na siya rito para sa next customer na makakabili. So at least babalik siya sa panahon na nag-uso pa yung ganitong games. No, yan, yung mga Adventure Island, B-Wings, Battle Tank ko. So yan, shoutout sa Next Honor Bossing. Ito yung emulator ng NES. Ito yung list of games. Check mo na lang. Ayan, hanggang dulo, papasadahan ko yan. Okay. Dami niya, no? 50 plus yata yan. Super Mario Brothers. Meron tayong 1, 2, dalawa yung 2 yata. So may nagdoble na game. So KB lang naman ang size niyan. So okay lang yan. So next step, malisin na lang natin siguro yung isang NES. Nagdoble yung Super Mario Brothers 2. Meron 1, 2, 3 and then meron pang Super Mario Bros. Meron, dalawa rin yung 3. So mayroon ding World. Yeah. Superman, Tag Team, Tetris, Tiny Toon, Twin B, maganda Twin B. May J, ano yung J? Japanese. And then merong WrestleMania ba to? So yan po yung list ng games Zelda ng ating NES emulator. So exit tayo.
pakita ko naman yung list of games ng isa pa nating emulator, yung Game Boy Advance yata or Game Boy Color. Tatlo emulator nito eh. Kada isang emulator sa loob nun, maraming games sa loob, no? So shoutout sa next owner, bahala ka na bossing mag-explore, open mo lang siya. Follow mo lang yung sinasabing icon kung ano yung gagamitin, kung circle ba or X kung paano mag-start, no? So tapos na tayo sa NES emulator. Puntahan naman natin yung isa pang emulator. Ito, Master Boy. Ang alam ko, Game Boy Color ang ano nito, ang emulator na to. Yung isa item GBA. So GBA Game Boy Advance. So ito ay Game Boy Color emulator. Yan, no? Okay, tignan natin yung list of game. Load ROM. Tapos may nakasulat doon, no? X for OK. So X. So yan guys. So shoutout bossing. Ito yung list of games na nasa loob ng emulator na to. Bala ka na mag-try dyan. Pero naalala ko yung Game Boy Color na Mario. Maganda rito eh. Yung Super Mario. Ano, marami siyang games. Oh. Wala na. Ano lang din pala to. 30 yung game. Super Mario Brothers Deluxe. Ano, kakatawa ko. GBC, Game Boy Color Emulator. Testingin na natin to. Tama. 1985 na. Ang cute na. Wow, panis. Ito yung ano pa? Family style family computer pa. Oh. Ayan guys, so meron tayong emulator. So balikan mo na lang yung list of games sa video ko kanina, no? So next naman natin is yung Game Boy Advance. Punta naman tayo sa Game Boy Advance. So tatlo yung emulator na nakalagay dito. Maliban sa heavy PSP games, yan yung mga nasa labas, yan. Meron akong listahan yan. Check mo na lang sa advertisement ko sa Facebook, no? So last testing natin is yung tapos na tayo sa NES emulator, tapos na rin tayo sa Game Boy Color emulator, and then ito yung Game Boy Advance emulator. Dito ko yata na try yung magandang klase ng Mario, yung Super Mario Brothers 2 ata yun. Parang ganun, or dun yata sa NES, ano. Ayan, yung games guys. So shoutout sa next owner, bossing, bala ka nang mag-explore ng mga games na nandito, ano. Yan. Check natin hanggang pinakababa. Mario Luigi, Mario Super Mario, Mega Man, Metal Slug, hindi ko pa na-try yan dito. Ayan, may mga Pocket Monster din, Pokemon Adventure, Red Chapter, and then Sword and Shield. So yan, Street Fighter, Super Mario Advance, yan, no? Ito yung mga Game Boy Advance, Game Boy Advance games na sikat dati, yan ang Super Mario. So kasama yan, Tetris, ang ganda. So all in all, nasa 30 plus din yata ito. So napakaraming games ng PSP na to guys. Tingnan nga natin yung Mario Advance 4. Pero nakalagay dito Super Mario Bros. Advance 3 lang. So dito tayo sa 3. Testingin natin to. Ang okay niya ay circle. Ayan o, circle select. Okay, circle daw. Oh, yung ganda. Oh, Game Boy Advance nga. Start. Kailangan pa na profile. Okay. Ay, hindi na-skip guys. Pag ang ini-skip ko, nag-ano siya. Game Boy Advance nga talaga to. Ang ganda oh. Wala, hindi siya na-skip. Hintayin natin matapos. Nakasakay siya sa turtle. Oo nga, no? Ayun, nakasakay sa turtle. Paano mag-jump? Ito. Ito data jump. Ayun ang jump. So nilalabas yung dila, baka kahit pwede niyang kunin to. Panis. Ayun o. So ayun, shoutout sa next owner. Bahala ka na rito boss, no? Tinitira niya yung binabato niya yung nakuha niya. So yun, hindi ko na itatry ito. So exit tayo, exit. So yun, thank you so much sa panonood guys. Exit muna natin. Exit, then circle, exit. Yan. So
So kung ikaw po ay nabighani ng unit na to, again, nakapost po ito sa Facebook account ng aking anak, Chloe Jace po, no? Check nyo na lang din po yung current price doon. And then, check nyo na lang din po kung available pa. Okay? Usually, pagka available pa, hindi ko na ina-update yung video ko sa YouTube. So, sa availability, check nyo na lang po yung link sa baba, guys. Yan, ito po siya. Ang aking latest PSP na nakapost ngayon sa marketplace. As of this recording, time check, July 1 po ngayon, July 1, Tuesday. So, thank you so much for watching and God bless you all po.